Hello guys, welcome. Ngayon meron tayong pasyente. Ayan. 6 channel dimmer. Ito. So titingnan natin kung anong problema. Tuturo ko sa inyo kung paano siya re-repairin. So yan yung tsura niya. 6 channel. Then sa DMX, so nakokontrol ang DMX, then pwede mo rin i-program. So pwedeng sa desk. So ito yung main, ito yung bawat channel. So bubuksan natin to at ituturo ko sa inyo paano mag-repair. So ayan ang itsura niya. Then 32 3-phase ang input, then 6 na 16 amps na output. Ayan. So ayan, ito yung output, input. So ito yung triac, ito yung supply ng 12 volts para sa display, saka para sa switching nya. Ngayon testing natin yan. So sa program ito, so sa 3-phase makikita mo ngayon line 1, line 2, line 3 kung okay yung supply. Then ayan, so sa tingin ko okay naman siya. So malalaman natin kung i-test na natin yung pinaka-output. So far sa controller niya okay naman, wala siyang problema. Ayan yung chase niya. Ayan. So pang-testing nun, nito, meron tayong ilaw. Then ginawa lang natin yan para sa pang-testing ng output. Then meron tayong 16 tusuka. So lalaki, then babae yung soka papuntang ilaw, then yung sa output ng dimmer.
Then, tingnan natin yan kung iilaw yan. So, i-chase natin ngayon. So ayan, di gumagana tong isa. So baka yan na yung problema, double check natin. So ayan, numberan muna natin para di tayo malito. So 1, magana. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang walang output. So dito, pagpaanda rin natin yung pang testing natin. Ayan. Pag 1, ayan, meron. 2, 3, 4, 5, then 6. So 6, ayan. Dito sa control, umiilaw yung 6. So wala siyang output. So ibig sabihin baka problema nito yung triac. So ano to, baka putok yung triac. So ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So kung reset natin, yun, reset. So wala talaga. So wala talagang number 6. So sira yung channel 6. So subukan nating chase. Yun, chase, yan. So pansinin nyo dito umiilaw. Yan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan number 6. Then doon sa output natin, hindi gumagana. Yan. 1, 2, 3, 4, 5 lang. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then pag i-full blast mo lahat, yan. Okay lahat. Yung ilaw natin pang testing, yung output is walang 6. So, ang problema na dito, either na triac or yung loose connection. So, yan yung re-repair natin. So, ngayon, open na natin. So, para ma-confirm natin kung sira yung input na number 6, iswap natin yung 5 and 6. So, ito yung 5. Nilagay natin sa number 6. Then, number 6. Lalagay sa number 5. Ngayon, subukan natin. So, ayan. So, umilaw yung number 6 na ilaw. So, number 5 na bulb ang hindi umilaw. Kasi nakalagay siya dito sa channel number 6. So, ibig sabihin, itong channel 6 na to, yun yung may problema. So, sira itong channel na to. Kasi gumana yung ilaw number 6, nilagay natin dito sa number 5. So, ayan, bubuksan natin. Titingnan natin kung anong problema. So ayan, check natin yung triac isa-isa. Kung may short, kasi pag nag-short siya, ibig sabihin, iilaw siya. Since wala siyang ilaw, ibig sabihin baka nag-open. So, lalagyan natin ang connection. So, ayan, check natin. So, walang problema ang triac. So, meron lang siyang naluto na paa. So, yung paa niya, sa sobrang init, yun yung hinang. So, sa pag mga ganitong senaryo, yung triac, dapat gagamitin yung panghinang is yung lead free, yung high melting point.
Kasi pag low melting point, yun yung cause nyon, magkakaroon ng crack. So since ito yung mga lumang model pa, low melting point o yung leaded na solder ang gamit, so yun yung nagiging problema, nagka-crack pag umiinit over time. So mas maganda yung high melting point ng soldering lead ang gagamitin. So i-try natin tong ano yun. So ang problema lang kasi din sa high melting solder, kailangan mo ng soldering iron na malakas. So ang gamit natin is adjustable. So ayan, actually naka 445 ako sa init, kaya mabilis lang sa tunawin. Yan. So nag-open yung triac niya, kaya hindi nagbubukas. Sunog, nag-dry solder. Ngayon okay na yan. Nahinang na natin. Then ang gagawin natin dyan, higpitan din natin yung mga output sa connector, kasi baka naglo-loose na rin yan. Yan, isa din yan sa magandang gawin. Minsan naglo-loose. Yan, so ibalik natin lahat ng cable. So i-testing muna natin kahit dalawang tornilyo lang yan kabilaan, para makita natin kung gumagana na yung triac. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. Then on natin. Yun. Okay na siya. Yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Ayan. So buo na. So ang problema lang is yung lost connection or dry solder ng triacs. So yun yung problema ng number 6. So ngayon okay na. Yan. So sa pagre-repair kasi talagang minsan maswerte ka, minsan parang yan, medyo mabigat ang trouble. So since ito, yan, ito simpleng trouble lang, so madali. Yan. So pag mga ganito, kailangan mo talaga meron kang pang testing ng ilaw, kasi pag wala, nag-iiba, hindi mo matitest talaga. Although matitest mo yung output ng voltahe, iba pa rin yung may load. So kung may load talaga, makikita mo na agad, may visual ka na, nagagana talaga siya. So ayan, ganyan lang yung pag-repair ng dimmer. So ibabalik ko na to. So ayan na yung dimmer natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So okay na. Gumagana na yung dimmer natin. So yun lang ang sira.
Nag-crack lang yung paanong tryak, yung hinang. So, ihinang mo lang siya ulit. Okay na. So, yun lang. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel natin para marami pa tayong mga tutorial na gagawin. Maraming salamat po. Thank you.